You started out as a talent. Yes. Ano ka lang dumadaan. Lakad lang talaga. Oo. Tapos ngayon, best actor ka na. Yeah. Diba? Parang Ang ang sarap din yung marinig, pero somehow, mas I was asking your manager, Tyrone. Sabi ko, nanaro na si Kelvin. Does that mean na magiging picky na siya sa roles daw? yes. Every time na may role na pinaghahandaan, kagaya nito, ako na mismo nagle-let go sa sarili Ikaw ko. nagbe-beg off na? Yes. Alam niyo yung hindi na bagay sa physical ko yung kailangan. Gusto ng director, magmukha akong May love life ka ngayon? searching ako sa taong Oh my God! Truth or dare? Sinong celebrity ang niligawan mo pero binasted ka? Alam naman ng mga tao yun. Ako hindi ko alam. Si first ever love scene ko sa TV. Oo, na May December. Oo, si diba? Beauty. So Oo. parang unforgettable siya na experience sa akin dahil natitense ako. Tapos nag-take to kami. Sabi ni Beauty sa akin, ano ba, Oo. Kelvin, pangit ba ako? Oo. Sabihin mo nga sa akin. Sabi ko, inaalipusta mo na ako eh. Sinong celebrity ang nag-intimidate sa'yo nung bago ka pa lang sa show business? Meron. So, my God, meron? Meron talaga Oh my eh. God. Oh my God! Hindi lang naman isang beses yung nangyari. Sabi ko, may kanya-kang sapak sa ulo talaga Oo. yung... Pero siya, Umaga. ang lala ng sapak niya. Sabihin mo sa akin after the interview, bablock ko yun sa Instagram. Grabe yun. God! Huwag niya na lang ako saktan or Oh my God, pag sinaktan ka, text mo sa akin. kung ano yung pakiramdam niya sa akin. Pero Oh my God. How can he not be nice to you when you approached him decent and then respectful? Are we dreaming? Actor, model, and fresh from his win, FAMAS 2026 Best Actor, Mr. Kelvin Miranda! Woohoo! Congratulations! Oh my God. How does it feel? overwhelming talaga siya. Kasi nung kagabi, nung nahawakan ko yung tropeyo, hindi ko yun expect na ganun pala siya kabigat. Mabigat siya. Sobrang bigat niya, so parang pwede kang mag-bicep curl. So, ang bigat nung trophy. So, para sa akin, mas may weight tuloy yung parangal. Sa akin kasi, hindi naman ako nag-expect na magkaroon ng awards. Pero palagi kong binibigay yung best ko sa lahat ng aspeto o larangan. Kaya para sa akin, nung nabigyan ako ng parangal para sa Encantadio Chronicles na best performer is isang malaking ano po yun sa akin, karangalan. Kasi marami pong magagaling na aktor, actress doon sa loob ng programa namin. Pero isa po ako sa napisil nila, napili nila para bigyan ng award. Kaya laking pasasalamat ko talaga sa FAMAS. Ang lakas ng ano din eh. Kasi di ba ikaw ang first male role sa Sangre and then you won. Unexpected para sa akin, kaya nung nawakan ko yung trophy, parang, ayan, mas kailangan mo ng galingan kasi hindi pa pwedeng magpabaya ka. Kumbaga, inside sa pagiging nangangarap ko nung bata na maging isang aktor, binigyan niya ng malaking apoy para mag-alab pa yung batang ako na nangangarap. Humble beginnings mo muna, Kelvin. You started out as a talent. Yes. Ano ka lang dumadaan. Lakad Diba? lang talaga. Oo. Tapos, ayoko talaga nung may linya. Gusto ko lang talaga kumita ng extra income. Ano lang ba? Diskarte lang, gano'n. Hindi ko siya masyadong sineseryoso. Kasi mas gusto nga nung airpot ko, mas gusto niya mag-focus ako sa pag-aaral ko. So, yun yung ginawa ko. Eh, hindi naman kami pinala. Wala ako sa marangyang buhay, kaya nagsumikap lang. Tapos ngayon, best actor ka na. Yeah. Diba? Parang Ang ang sarap din yung marinig, pero somehow mas nakakaramdam ka ng pressure every time na naaalala mo yung bagay na yun. Kasi yun yung nagpapaalala sa'yo na kailangan mong mas pahalagahan, bigyan ng importansya yung ginagawa mo. Kasi may mga nakakapansin sa'yo sa effort mo. Yun naman po yun para sa akin. Hindi siya yung, big deal kasi award, kilala pa yung FAMAS na nagbibigay ng Parang parangal. Oscars yan ng Pilipinas. Yes, kaya alam niyo yun, parang dream come true talaga. Kasi nakulayan lahat. Yeah, I was asking your manager, Tyrone. Sabi ko, nanaro na si Kelvin. Does that mean na magiging picky na siya sa roles daw? Yes. Kasi di ba, when you win an award, it comes with responsibility. Hindi mo siya pwede na lang yung pucho-pucho na yung role mo, di ba? So are you gonna be picky with your roles that you play? Lagi naman namin iniisip, hindi naman namin isinasantabi yung ganong aspeto. Kasi sa pagtanggap namin ng role, kailangan sa sarili
sarili ko mismo, alam ko kung kaya ko ba siyang gawin. Kasi pag hindi ko kayang gawin, mapipilitan lang ako. At hindi ko siya kayang aralin. Ako na mismo nagle-let go sa sarili Ikaw ko. nagbe-beg off na. Yes. Pero susubukan kong hanapan ng paraan. Kaya ba mapag-aralan, matutuhan? Kasi may mga ganong role na, di ko kaya yan, pero, ay, natututuhan naman yun eh. Napag-aaralan naman yun eh. So, yun yung risk para sa akin na challenge yun. Sige, gawin And natin. you will yun. never know unless you try, diba? Yes, ganun nga siya. So parang every time na may role na pinag-aandaan, kagaya nito, may isang pelikula ako na pinag-aandaan. Syempre gusto ko malaman palagi yung insight ng director, ano yung gusto niya mangyari, ano yung vision niya sa pelikula at saka sa karakter. Para doon ko idudugtong yung perspective. Yes. Ang ganda naman nung perspective mong yon na isinasa puso mo din yung trabaho mo talaga. Kasi I won't name names anymore, pero maraming artista dyan na once na nasikat na sila, nagpapabaya. Akala nila ganun na lang yun. Basta Naku. kumikita sila ng pera. Ikaw, Ang hirap, napakahirap. Isa ako sa mga tao na nai-stress, alam ng manager ko yun kapag, halimbawa may role ako, parang isa Encantadia. Kahit hindi na, alam niyo yung hindi na bagay sa, naaangkop sa physical ko yung kailangan. Tinatry ko talaga siyang i-achieve kasi gusto ng director, magmukha akong warrior. So, in-achieve ko talaga na, at least sa physique, hindi man sobrang gladiator yung itsura ko. Hindi ako mukhang tisiko na payat na mukhang Korean actor na lean. May muscular figure sa character ko. Yun yung canvas na pinaglaruan ko. So, at least yun yung i-maintain ko, sabi ko sa so akin. you're the type of an actor na parang being. Kung sino yung role na piniportray mo, close to that dapat, Oo, diba? kasi nag-being nga ako before, hindi naging maganda yung resulta. Masyado akong nadadala. So, hinanapan ko ng paraan saan ako magiging komportable. And I think malaking tulong kasi sa atin kapag nakikita natin sa salamin, yung character na binubuo natin is lumalapit na doon sa vision ng director. So, mas nagkakaroon ng kulay yung canvas na binigay niya sa'yo na, uy, mas visible na siya ngayon. Magpapakapal na doon yung emosyon. Siyempre, yun yung mas kailangan trabahuin. Minsan, wala sa itsura, offbeat character, pero, uy, pwede pala siyang mas malalim yung emosyon kesa sa nakikita sa physical. Kasi ikaw, let me just tell you nagpapapayat ka, pumayat ka. Kasi I expected nga yung sa From Encantadia Yes. because you're preparing for a role. Yes, isa rin sa reason kung bakit pumayat. Kasi nag-prepare kami sa isang pelikula. And hindi siya pelikulang basta-basta. Maraming requirements. And marami kang kasamang veteranong aktor. Kaya naghahanda talaga ako. Kaya ngayon, ina-achieve ko na kung saan mag-fit ng best yung character ko, try ko siya i-achieve. Kasi ngayon, tinatry ko na mag-research about sa character ko, about sa mismong pinagdadaanan niya. Kumbaga, You're doing your yes, homework so, as an kumbaga, actor. Nag-observe na, nanonood na ako ng mga pelikula na pwede kong makuhanan ng insight pagdating sa mga ganong klaseng role. Medyo, hindi kasi typical yung nakuha kong role na parang leading man. Itong gagawin kong pelikula, medyo iba siya sa lahat ng Offbeat? gagawin. So, offbeat talaga siya. Oh my God, so may So, aabangan na naman kami. So, medyo may pagka-sociopath, psychopath, sociopath yung role na in-audition ko for this film. So, medyo may bigat siya. Ikaw Kaya pa naman, ngayon- pag umarte ka, mata-mata. Diba? Kaya Alam ngayon ko pa yan. lang, parang Oh. tinatry ko na hanapin saan magmamatch yung energy ng character ko. I love the way na you research on a role, you really prepare for it, na hindi ka nagpapabaya bilang aktor. Yun kasi yung ano mo parang Ganyan ka ever since? ever since. Kaya medyo... Kahit malaki man, bida man o hindi ka bida, that's how you prepare for a role? Yes, ganun na talaga. Kumbaga parang sa likod kasi ng script, merong perspective yung actor. Sa pag-aaral mo, meron kang bit-bit na, okay yung script ko, yung guide ko. Pero minsan, hindi nila alam paano mag-build yung character. Let's say sa Encantadia, may mga ilan na naiinis minsan sa akin, uy, bakit lagi siyang galit? Kasi sa pagkakaintindi ko bilang aktor, may trauma yung tao May backstory. May backstory siya. Kumbaga, hindi mo nakikita visually, pero ako, as an actor, binild ko siya. Nagkaroon ng trauma yung character ko, nagkaroon siya ng anger management. So, sinadya ko siya, na nakikita ng tao na, ano ba yan? Lagi namang galit yung ano niya. Siyempre, may kailangan progression siya. Hindi ba pwedeng all throughout, yun siya. Oo, yeah. Na, porket nasa digmaan kayo, kailangan palagi ka nakasinghan. So, kumbaga,
may nararamdaman din, even superheroes, pwede rin silang ma-depress. Yeah, Pwede they rin, get sad because of the emotions. Yes, may nararamdaman din sila. So, binase ko lang din yun sa nararamdaman ng tao and in-enhance ko ng konti. Kasi medyo enchanted yung feeling na Tinweak mo pa. Tinweak ko lang siya ng konti. Kelvin, they say, para sa isang artista, para maging magaling kang artista, or for you to become a great actor, Galing po sa inyo. Idol ko din po kayo eh. So, Salamat, totoo yan. Kelvin. Gusto ko kayong maka-eksena sana someday. makatrabaho nga kita. Oo. Grabe, sobrang na-happy ako sa mga katulad yun na who does their homework. Kasi nga, ang dami kong kilala. Pagdating sa set, baka kilala mo yan. Kilala ko sa set, yung wala lang, okay, hindi nila alam may responsibility. And now that you're a best actor, and behind the trophy, syempre lahat ng tao may hindi magagandang pinagdaanan. Yes. Kung makakausap mo yung trophy mo ngayon at nasa harapan mo, anong gusto mo sabihin sa trophy mo? Yun nga yung iniisip ko kagabi. Ang ganda ng tanong nyo. Pag uwi ko kasi, doon lang nag-sink in sa akin na nanalo talaga ako ng award. And ang gusto ko lang sabihin doon sa trophy ko or sa pagkapanalo ko is, huwag ka makampante. Kasi nakaakyat ka na ng isang bundok eh. Hindi naman porket pag-akyat mo sa taas nun, ayun na yung katapusan. Kumbaga may bago kang sisimulan. Ano naman yung gusto mong ipakita, maganda ka. Kasi mag-expect sa'yo yung tao. Gusto nilang may makitang kakaiba or bago sa ipinapakita mo. Bago mo nakuha yung award na yan. So ako, panatiliin lang niya sanang grounded ako and mas maging aware sa mga nangyayari at mas maging natural, maging totoo lang sa lahat ng nangyayari sa akin. Sino mga gusto mong pasalamatan dun sa trophy mo na hindi mo nabanggit kagabi? Sino yung mga tao or sino ang bagay o anong gusto mong sabihin sa mga tao pagkatapos mong hawakan yung FAMAS? Sa totoo lang, halos nabanggit ko naman din talaga lahat. Siguro, yung sarili ko, kasi ang ipokrito ko naman kung sasabihin ko na hindi ko kailangan pasalamatan yung sarili ko. Siyempre, yung GMA, sobrang laki rin talaga ng pasasalamat ko sa kanila. Dahil sa patuloy nilang pagtitiwala sa kakayahan ko bilang artista nila, bilang talento nila. And sa Sparkle, kina Miss Annette Gozon, diba? Na Miss Joy, lagi ko silang pinapasalamatan. Sa manager ko, kay Sir Tyrone, sa mga umahanga sa akin. Kasi sila yung humuhubog ng motivation mo para pagbutihan mo sa ginagawa mo. Hindi mo naman magagawa yan kung hindi rin dahil sa sarili mo. Kumbaga, foundation mo yung mga pinasalamatan ko, pero hindi siya magiging buhay kung hindi dahil sa sarili ko. Ang lalim mong tao, no? Ngayon ko Ganon. napansin, malalim kang tao. Ganun na ka lang siguro. Marami ka bang pinagdaanan sa buhay mo na for you to become this strong and strong-willed na tao? Kasi para napansin ko, sa research ko, ang daming first na nangyari sa'yo. First sa ikaw ang sa Sangre, yung first male role. Sangre. Tapos sa Netflix original, ikaw din yung kauna-unahan. First Filipino Netflix originals. Ikaw ang kauna-una. Parang may lucky charm ka sa pagiging una. Parang may ganun nga silang sinasabi. Diba? Pero sa akin siguro, naniniwala kasi ako na kung para sa'yo eh. Kumbaga arrangement lahat eh. Sasagi pa lang siya sa isip mo, nandiyan na yan. Kaya siya sumagi sa isip mo. Nakalaan na yan Nakalaan ng na yan Panginoon para para sa'yo. sa'yo. Yes po. Kasi Ng pinagtrabahuhan mo. Kasi from your humble beginnings of becoming one of the talents na nagdaan-daan lang ngayon, tapos ngayon, ang dami mong ginagawang projects. Tatlo po sa Oo, ngayon. gusto ko pag-usapan yung advocacy film mo. Ay, Una muna yun. yung sa tamang oras at panahon. Oo. Tinanggap ko naman itong advocacy film na to dahil gusto ko rin yung mensahe ng mismong material. Directed by Neil Buboytan. Oh, si Direk Neil. Yes. Oh. Para talaga siya sa mga estudyante. Alam ko, parte pa rin ng market ko yung mga estudyante. Oo, kasi mukha kang bata. Nakakaligtaan na rin kasi nila talaga yung kahulugan ng oras. Na pasok kasi yung mensahe ng pelikula sa pananaw ko sa buhay na nasabi ko na rin sa sarili ko na your present needs your presence. Oo. It means kailangan mo maging nandito. Nandun ka. Nandito ka mismo, nakafocus ka sa present, nakafocus ka sa kung anong meron sa'yo ngayon. Na yun yung nagiging dilema ng mga, sige, let's say, ako rin, isa sa mga dumaranas din nun, na nakakaligtaan ko yung nangyayari sa ngayon. Nakafocus ako sa nakaraan, nakafocus ako sa kinabukasan, na hindi ko nakikita noon kung ano yung kahulugan ng kasalukuyan para kumonekta sa nakaraan, saka sa kinabukasan. So, para sa akin, kailangan mo maging present. At
yung present na yun, hindi porket nandito ka, nandun yung presensya mo. Kailangan mo rin nandun yung presensya mo para maintindihan mo, Para maging makita mo balanse lahat. lahat. Balanse lahat. And meron kang awareness. May mas mataas yung consciousness mo para makita mo yung dapat sa hindi. Ang ganda ng kwento. So, tinanggap ko siya. And I think, sana mag-transcend yun sa mga students Yung na message na gusto mong paratingin sa kanila. makakanood ng aming munting pelikula. And then, another film. Grabe ka, natutulog ka pa ba? Natutulog pa naman. Natutulog. Ang dami mong ginagawa. Pero ang daming magagandang bagay na nangyayari sa'yo. Kasi alam mo, naniniwala ako, Kelvin, na ang buhay ng tao, pag pinagtrabahuhan mo, pinaghirapan mo ang isang bagay, mas ninanamnam mo lahat kasi pinaghirapan mo yon at nakalaan yun para sa'yo, na galing sa Diyos. Yes, totoo Ikaw po yun. Talagang laking pasasalamat ko rin kay Lord. Kasi, ewan ko, parang recently kasi natutunan ko magdasal ng specific. Yan talaga Yung dapat. maging specific ka sa mga pinapasalamat mo sa Kanya. And at the same time, sa dinarasal mo. Hindi naman na kasi trabaho ng Diyos siguro. Naungkatin niya pa ano talaga yung gusto mo. So sobrang well-wisher niya. You need to be specific para mabawasan na siguro yung iisipin niya. Kasi nila. napakarama natin eh. Ako din Parang ganyan baga, ako parang, pray eh. Oo. Lord, gusto ko ng lipstick. Eh di lipstick, bibigyan ka niya ng lipstick. Lord, gusto ko ng pera, bibigyan ka niya ng pera. So, napakadaming paraan para makuha mo yun. So, if observant ka at malakas yung pakiramdam mo at naniniwala ka sa dinarasal mo, magugulat ka na lang na dumarating siya. Oh. Ayan, oh. Yung mangyayari na yan, ayan yung magiging sagot sa kailangan ko. So, kailangan kong puntahan yan. Kailangan kong gawin yan para masagot yung katanungan at pangangailangan ko. So, ganun. Ganda ng mindset mo, Kelvin. Sana hindi ka pagbaguhin ng panahon, ng fame na mararating mo pa, at kung ano yung meron at nasa harapan mo na. You know, showbiz is just all for temporary. Ikaw, aside from being an actor, model, singer ka pa rin. Oh my God. Lahat na yata ng talent, inano Hindi mo na. naman, kumbaga para sa akin kasi yung pagiging mahilig ko sa musika naman, sa pagkanta ko is, parte na siya ng pagkahilig ko sa singing talaga. Ako naman, tinuturi ko yung sarili ko na hindi ako singer na ibibirit ko yung kanta. O kumbaga, may mga genres ako na gusto at alam ko kung ano lang yung bagay sa boses ko. So, ganun pa rin, parang sa pag-arte, pagka alam kong bagay sa akin yung role, kung alam kong bagay sa akin yung song, sige, kakantahin ko yan. Pero kung hindi ko naman siya Ipipilit. ibibirit. Ano sa tingin mo ang favorite song mo that will best describe your life right now? Siguro yung kanta ni Phyllis Dillon na 1970s. You're an old soul, yes. 1970s, One Life, One. Nakalimutan ko yung Pero alam mismong mo title kantahin, niya. pwedeng pahingin sample naman, konti lang, para makita nila gaano ka ka-talented. Naku po. Mataas Binigyan kasi mo. yung range niya. So parang hinakam Yung ko lang style siya mo lang. palagi. Yung style. Yung message kasi nung song parang, If I only had one life to live, I'm happy to give it. Kumbaga para sa akin, lagi kong ibibigay yung best ko sa lahat ng aspeto. Mahirap, hindi ko masabing laging perfecto or tama yung ginagawa. Kasi wala naman talaga nakakaalam. Magkakamali Yes. ka. So, sa akin, dun lang ako sa best. Gusto ko ibigay yung 100% ko sa lahat na yun. Kahit mahirap, syempre, pipiliin mo yung mahirap para sa'yo. Nakaya mo yung hirap. Kesa yung magsasuffer ka dun sa hirap na pinili mo. May love life ka ngayon? Searching ako sa taong Oh my God! Madaming kinikilig na ngayon. Siguro, Sa searching ka? oh, parang, Hindi dahil syempre. nandiyan si Tyrone? Hindi naman. Kasi Kumbaga, baka bawal ka mag-love life. Hindi Bawal. naman sa kumbaga, mahirap kasi talaga yung trabaho ko. Trabaho natin, parang kung saan tayo nabibilang na halimbawa, makaparehas ka ng isang tao, may partner ka sa movie, ang hirap i-explain. Lalo na kung, syempre ako, hindi naman ako yung aktor na naparehas sa isang Or love din- team. Eh. oo. Parang, kung sinong pwede kong maka-love team, okay ako. Kumbaga, parang, yun din yung minanifest ko dati na parang gusto ko matuto sa iba't ibang tao. Ayoko ma-lock doon sa isang pagkakataon lang. Okay, nag-work yung love team nyo, so itutuloy natin siya. Okay, kung mangyayari siya, okay din sa akin yun. Pero if magkakaroon din ng pagkakataon na, oy, kayo naman yung i-pair up. So parang, uy, may bagong challenge Yeah. na papaano mo hahanapin. So, You have to be flexible, yes. diba? Ang hirap ipaliwanag nun sa babae, lalo na marami akong pwedeng makapareha. Siguro sa mga normal na tao lang or normal na hindi nagaga-artista, hindi normal yung ginagawa natin na may pair up kung kani-kanino lang.
Pero sino ideal girl mo? Or ano na lang yung mga characteristics ng isang babae na tingin mong makakabighani ng pusong mailap ni Kelvin Miranda? Siguro nandun lang ako sa, hindi naman ako naniniwala dun sa ideal kasi. For me kasi, nagsiset lang siya ng expectation para magkaroon tayo ng disappointments. So, siguro, hindi ko naman sa hinahanap, pero mas kailangan ko siguro yung tao na maiintindihan ako sa lahat ng desisyon na gagawin ko. Kasi parang natuto ko sa sarili kong mga desisyon sa buhay. Alam ko naman din sa sarili ko na yung mga pinagdaanan ko na yun is hindi naman siya ganun kadali. Tama. Pero nalampasan ko siya base sa pagdadala ko sa sarili ko. Ang kailangan ko sa tao siguro is yun. Maintindihan ako, susuportahan ako, and at the same time, kaya ko sakyan sa kung ano man yung, Kasi yung dapat mga hilig ko. aligned kayo eh. Kasi pag hindi kayo aligned, hindi mag-work ang isang bagay, di ba? At ako naniniwala ako, Kelvin, hindi ka dapat nag-a-adjust sa gusto ng isang tao. Dapat kayo pareho may gusto nun. Yes, diba? ganun nga siya dapat. Kasi pag isa lang ang may gusto, talagang wala kayong mabubuong foundation. Narcissist yun. Kumbaga. Pag gano'n, isa lang. Hindi kayo magkakaroon ng magandang foundation pagka ganun. So ako, if may darating na ganun tao, At saka sa sobrang busy mo ngayon at ang daming magagandang bagay nangyayari sa'yo, bonus na lang kung merong darating na para talaga sa'yo. Kasi kahit ano pang iwas mo dyan, kung para sa'yo, di ba yun ang gusto mo? yes, ganun na talaga siya. So ano pa yung dalawang project na ginagawa mo? Kasi ang busy mo, advocacy film, tapos meron ka parang crawlers. Crawlers After Dark. Yes. Directed by Ralston Hover po. Ano po siya, independent produce ni Sir Israel. Ano naman yung kwento niyan? Medyo naaayon sa nangyayari sa paligid natin. Kasama ko dyan si Sarjan Haranilla. Oh, isa ding magaling na artista. Si RK Bagatsing. Oh, wow. My God. So, Bakulawan acting kayong tatlo. Nakakaloka. Nag-ano ba kayo? Naglamunan kayo dito? Nagtulungan Oh lang my God. kami. Ang ganda naman ng ano nyo. Tapos, may special participation din si Miss Cherry Pie Picache. Oh my God. Ang ganda naman ng casting nyo. Bucket list Nangyari, yan. Kasi no, ang boss ganda list. ng ano nyo, ng casting nyo. Si Sarjan sa si RK, sobrang sarap nilang katrabaho sa pelikula kasi sobrang collaborative nila. Oo. As in, nag-uusap talaga kami, tol, ano ba sa tingin mo? Aww. Parang, tingin mo, no? Hindi eh. Ganon, talagang palitan kami ng idea ngayon. Yung kung may konting discussion na kukontrahin ng bahagya para manganak ng konti yung thought. Ganon kami magtrabaho. So, sobrang Ganda sarap ng naman. proseso. Tapos, kapag ang ganda nun, no? Parang yun dapat yung isa-adjust natin kay Direk. Baka pwede. Oo. Subukan natin makipag-usap. Sobrang believe din ako kay Direk Ralston kasi na-handle niya kami Oo. tatlo. Kasi tatlo kayong magaling na Oo, artista. minsan matanong kami na sige ang sagot niya. Minsan syempre yung mga tanong mo hindi nasasagot on the spot kasi medyo crucial dahil nakalatag na yung script. So pag may point naman yung sinasabi, they adjust. Parang sige ganito isulat natin para kumabit doon sa istorya ng ano. Sobrang sarap. Tapos meron ka pang master cutter. Master Cutter kay Guest ka doon. special guest din po kina Kuya Dong. Wow. Parang hindi ko rin in-expect na makapasok din ako doon. Kasi, syempre, si Kuya Dong na yun eh. Kumbaga, okay na yung cast nila. Pero, para may isang character daw po na fit sa akin. Na pwedeng Bagay ako. sa'yo. So, pumasok ako as Uno Alcaraz. Part ako ng show. Ang Na galing. naging part na hanggang ending daw. Parang semi-regular na. Naging ganun na siya. Ano ka talaga, swerte ka, no? May kakaibang pakiramdam ko kahit ngayon pa lang kita nakausap at nakita, maganda yung puso mo. Kasi pinaghirapan mo lahat kung nasaan ka at siniseryoso mo yung craft mo. Bibihira na lang sa katulad mo ngayon sa industriya natin na kahit naghihingalo, ginagawa yung homework nila bilang artista. Nakakahiya naman kung nangyayari na nga sa industriya natin yung ganun tapos pababayaan mo ba? Isa ka sa mga nagpabagsak nun pag ganun. Sa akin, kaya sa abot ng mga kaya ko, para sa sining talaga siguro, yung puso ko is hindi magsasawang gawa ng paraan para ibigay yung best ko. Magugulat ka na lang minsan, mararamdaman mo na, ako pala siya. Nagda-doubt lang ako sa simula tapos natapos ko na siya. Kapag nagre-reflect ka, tapos ko na siya. Thank you Lord. Galing mo. Parang binigyan mo ako ng liwanag. Sinagot mo rin yung dalangin ko sa'yo ng guidance. Anong gusto mo, Kelvin, masabi sa sarili mo after everything that you went through, you work hard for? Anong gusto mong i-message sa sarili mo? Ano man yung pinagdadaanan mo, huwag mo hayaan maapektuhan yun para pabayaan kung ano yung pinapangarap mo.
Kasi minsan, nakikita mong kalaban yung problema. Pero kadalasan, yung problema na yun yung magbibigay sa'yo ng liwanag. Para kalabanin mo lang din yung sarili mo para manalo ka sa laban mo. Galing mo naman. Ganun lang siya. Lalim ng tao. Yeah. Oo, para kang tao na na-capture sa matandang katawan. Ang lalim mo. Siguro dahil din sa experience yun. Yung experiences kasi sa buhay, parang pag tinignan mo siya mabigat at negatibo, lalo siyang nagiging negatibo. Totoo, oo. Na-experience ko yan at na-experience ko pa rin yan. Kahit marami na akong natutuhan is feeling ko, teka, na-experience ko na to eh. Pero bakit parang ibang variant naman siya na dumarating sa akin, nagluloop. Tinetest ka ni Lord na parang binibigay ko nga kasi sa'yo yan kasi nag-fail ka nung unang beses kong binigay sa'yo He yan. gives you another chance. Sa ibang pagkakataon, pero same lang ng matututuhan mo doon sa pagkakamali mo na nakaraan. Correct. So, ganun ko lang nakita yung pattern ng buhay. Tapos parang, sige nga, sakyan nga natin to. Okay, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng challenges. Sige, i-acknowledge mo. Minsan, wag ka lang sumobra. Too much of everything is bad. yes, Yeah. sure. Kelvin, total, nasa iyo na almost lahat. Tetest natin kung magaling ka talaga sa Naku. Truth or Dare Challenge. Yari Dito tayo sa magkakasubukan Truth or talaga, Dare. ha? To, Bigla akong di napakali. Truth or Dare? Sino ang celebrity ang nag-intimidate sa'yo nung bago ka pa lang sa show business? Truth or Dare? Sino o meron? Sino? Tumatawa si Tyrone. Gusto mo ibiblip ko na lang? Ibulong mo na lang sa akin. May headline ka bukas. Meron. So my God, meron. Meron talaga Oh my eh. God, pwede na lang anong ginawa sa'yo? Ako kasi pag pumunta ako sa set, nagpapakilala ako sa mga co-actor. Parang ganun yung proseso ko. Inaabot mo yung kamay mo, tapos tinitigan ka lang mula ulo hanggang paa. Oh my God! Ako naman, hindi ko agad binigyan ng masamang kahulugan yun. Pero baka part yun ng process niya. Wait, babae ba yung lalaki? Lalaki. Ah, lalaki? Baka type ka? Hindi ko alam eh. Oo, nakitan sa'yo pag tingin sa... Ginanon ka? Oh my God, Siguro yung parang nakaabot lang yung, nakaabot yung kamay ko, tapos parang Hindi niya kinuha? ganun lang. Tapos parang tumayo siya. Oh my Lumabas. God. Sabihin mo sa akin after the interview, bablock ko yun sa Instagram. Grabe Oh my yun. God. Hindi Bakit naman, may kumbaga ganon? sa akin, ano na yun? Gusto mo yung gatong hera. Kinalimutan, hindi ko naman siya kinalimutan para ano. Kumbaga, sinashrug off ko na lang Oo. yung mga ganun. Kasi ayoko na siyang dalhin dahil Oo, kasi magiging negative lang. So, ikaw na lang yung nagbigay at nag-intindi ng malaki. hindi lang naman isang beses yung nangyari. Kumbaga, Paulit-ulit yung ginawa. kaya napatunayan ko rin talaga na parang may something siya So, sa akin. hindi lang niya sa'yo ginawa. Sa madami. Hindi, sa akin ng ilang Ah, sa'yo beses. lang? Oo. Pero sabi ko, sayangin ko ba yung energy ko dito? Oo nga. So parang, sige, yaan ko na lang. Ganyan siya eh. Hindi naman ako mapagtanim ng sama ng loob, pero marunong ako magtanda So, sa ginawa sa akin ng tao. hanggang natapos yung show, ganun ang ganon. Wala talaga, dinededma ka? Hindi, guesting lang yun eh. Yung parang Oo. isang show lang yun eh, sa GMA. May advice ako sa'yo, Kelvin. Puntahan natin siya, tapos iabot mo yung trophy mo sa kanya. Baka kayanin hindi na iabot mo na sa kanya. Yun ang risk, sabi mo, resibo po! Ayan, di Kumbaga, ba? ako naman, hindi naman sarado yung utak ko doon sa pagiging progresibo ng bawat isa. Lalo sa artista. May kanya-kang sapak sa ulo talaga Oo. yung... Pero siya, Kumbaga, ang lala ng sapak niya. Kung siguro sino- parang sa akin inisip ko na lang na okay lang. Sige, hayaan mo na. Huwag niya na lang ako saktan or Oh my God, pag sinaktan ka, text mo sa akin. Harangan natin, abangan natin sa kanto. Gusto mo yun? hindi Away naman, ka. huwag niya na lang siguro ako saktan. Oo, oh my okay God. na na-offend ako pero okay lang yan. Sige, siya naman yun. Hindi naman ako yun. Oh, at least ikaw, buti na yung may masasabi tayo sa kanya, basta siya walang masasabi sa'yo kasi napakita mo doon kung gaano ka karespeto at Pero hindi lang... ginagawa ko pa rin naman yung best ko nun para pakisamahan, pakitunguhan yung mga tao. Hindi pa rin ako naging sarado na bigyan ng chance yung mga tao. Kasi nga, ganun ako eh, parang, magbabago yan. My Mababago pa yan. O Nagbago kumbaga, ba siya? Constant naman eh. Hindi ko Nagbago lang siya? sure ngayon. Hindi ko alam kung ano yung tingin niya sa akin, Oo. kung ano yung pakiramdam niya sa akin. Pero Oh parang, my God. Ah! ay, Eto. ako nga pala si ano. Ganun pa yung approach ko eh. Parang, bro, ganda nga po. Ako nga pala si ano, yung gaganap na ano. How can he not be nice to you when you approached him decent and then respectful? Ha?
kahit naman sa ngayon, ginagawa ko pa rin yun kasi hindi ko naman sure kung kilala ako lahat ng tao doon. Oo, I mean, okay lang yun, di ba? Para Oo. mas maging magaan. So, parang lagi ako nagpapakilala sa mga co-actors, Ako lalo mas first hinahangaan ko yung mga taong ganyan na who doesn't see themselves as someone who's big kahit na ganun at kalaki kang artista at you still introduce yourself. Kasi you're right, hindi naman lahat ng tao kilala ka. I mean, hindi ka naman si Tom Cruise na pati ano. Para most of us, kasi hindi naman tayo nakakapanood palagi ng TV, Correct, oo. movie. So parang, okay, introduce ko yung sarili ko, wala naman mawawala sa akin. And mas madali yun para sa akin kasi mas magkakakilala tayo. Kumbaga, mas meron akong room to engage, to talk to them. Mas magaan yun sa loob ko. Kaya hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin siya. And wag mong babaguhin yun, Kelvin, dahil lang hindi inaayon sa gusto ng ibang tao. Kasi mas hinahangaan ka at hahangaan ka pa ng tao sa attitude mong ganyan. Second question. My God! Sinong celebrity ang niligawan mo pero binasted ka? Wala akong niligawan. Na-link siguro. Sino yan? Hindi, alam naman ng mga tao yun. Ako hindi ko alam. Yung first Sino? TV series ko kasi, naging maganda rin yung ratings namin, yung The Lost Recipe. Pero di ko naman niligawan. Si Mikey Quintos, di ko siya niligawan. Kumbaga, Okay, pareho kayo loveless ngayon, no? yes, nagkaroon ng something sa mga characters namin. And So parang tinutokso-tokso kayo? yung chemistry, yes. Kasi naging maganda yung takbo ng show namin. Siyempre siguro bilang artista, bilang lalaki tayo, kailangan mo maging gentleman sa leading lady mo. Lahat naman nung pinakita kong gestures, nagaganda ka genuine sa naman kanya. talaga. She's Oh, cute, yes, and she's so yes. pleasant. Yes, yes. Ano yan si Mikey? Alam niya yun. Love team tawag ko doon. Love team. Okay. Kasi komportable kayo sa isa't Komportable isa. kami sa isa't isa. And nalaman namin kung paano nag-work yung relationship namin sa screen. Kung paano namin tatrabahuhin yung isa't isa. Yung pagtatrabaho namin parang, Kelbs, medyo ano ko ngayon. Kaya mo ba akong Saluhin. ikaw na bahala Parang hanggang sa, hindi naman sa nagiging ako talaga yung totally bahala. Parang, Take turns. yes, ganon. So parang medyo kapos ako ngayon, tulungan mo ako, parang ganon. Hindi siya takot sa mangingi ng tulong, Yeah. which is maganda. And ganon din ako sa kanya. Nag-congratulate na siya sa'yo sa text? Hindi pa ako nagbabasa Ay, hindi ng pa? mga ano. So, hindi ko pa sure Okay. siguro. Mamaya basahin mo baka nag-text siya. Eto, sinong celebrity ang ayaw mo nang makatrabaho? So, I guess yung ganun. Pero sabi mo kanina gusto mo pa rin siya makatrabaho. Oh, di ba? din naman talaga ako sarado. Meron ka bang celebrity na ayaw mo nang makatrabaho? Pero diba? Iniisip ko mabuti eh. Or go ka, G ka sa lahat ng ano? Siguro kung may ginawang personal sa akin na alam kong may karapatan ako para hindian, yun. Pero kung yung mga ganyang kapeti na di ako pinansin. No, okay lang or- sa'yo. Pero may personal na ba gumawa sa'yo? Para, May mga personal din so, naman ayaw, ako. ayaw mo na sila makatrabaho? Sino nga yun? Ah, Ito, piniikot mo ako. hindi. Okay, next question, Kevin. Sinong artista, ay hindi, wag, oh my God. Sana sagutin mo. Sige. Sino ang pinaka nahirapan kang ma-fall sa chemistry dahil sobrang convincing ang eksena niya? Yun kasi 'di ba, sabi mo kanina, si Mikey talagang sobrang komportable kayo sa isa't isa. Na-fall ka ba sa kanya? Alam naman natin siguro yung trabaho natin na yung interest, tinatrabaho siya. Pero yung love kasi ibang ano yun eh. So, ibang aspeto eto, yun eh. May interest ka sa kanya? Kailangan ko magka-interest Oh my talaga. God. Kumbaga, binild ko talaga yung interest ko sa tao. I think yun yung masasabi kong nagkatotoo. Nagka-interest ako sa tao. Pero after the show, wala na? Hindi ko naman sinasabi na wala na akong concern, wala na akong pakialam sa tao. Pero siguro yung bilang respeto sa kanya mismo, bilang individual. Siyempre, space. And yung interest naman na yun, nagkaroon naman ng magandang bunga. Pinagpapasalamat ko na lang na nagpakatotoo ako dun. O, hindi na kita pahihirapan. Last question na, Kelvin. Kasi mamaya sabihin mo, Oy! Miss Aiko ha, eto na lang. I-rank mo from number 1 to 5 yung mga naging leading ladies mo ha. Okay? Barbie Fortesa, Mikey Quinto, Elle Villanueva, Kylene Alcantara, and my good friend, Miss Beauty Gonzalez. I-rank mo from 1 to 5. Truth or dare? Pwede ka naman mag-dare. Cute yung papa-dare ko sa'yo. Gusto ko si Beauty, number 1 ko siya. Aww. Ang dami rin naming pinagkasunduan na sa una nagsimula kami na parang medyo asot pusa kami. Parang hindi kami sobrang magkasundo nung simula. Pero naglaki ng gulat ko na marami pala kaming bagay na pagkakasunduan sa arts, sa music. Artsy-artsy din yun. Sa mga bagay-bagay. Lalo kapag katrabaho siya, sobrang marami rin ako natutuhan sa tao na yun. First ever love scene ko sa TV. Oo, na May December. Oo, ano, si diba? Beauty.
beauty. So parang unforgettable siya na experience sa akin dahil alam niya yon na sobrang nanginginig ako Nakabado ka? Oo, sabi ko, Direk, kinakabahan ako. Beauty. Kinakabahan ako talaga. So inamin ko na ganun para mawala na nga yung Inhibitions. Ginawa namin yung first scene. Ginawa namin, medyo mahaba yung eksena. Nakikita ng director, natitense ako. Tapos, nag-take to kami. Sabi ni Beauty sa akin, Beauty, sorry ano ba? Sabi ni Beauty sa akin, ano ba, Kelvin, pangit ba ako? Ganon, tinanong niya ako talaga na ganon, hindi mo ba ako gusto? Sabihin mo nga sa akin, sabi ko, hindi naman sa ganon, Beauty, first time ko kasi gagawin to. Parang hindi mo naman alam yung gagawin mo. Sabi ko, ano ba yan, Beauty? Inaalipusta mo na ako eh. Sabi ko, sorry na. Take to tayo, pero sige, gagawin ko na yung best ko. Pero okay lang ba bawasan natin yung tao? So, bumawas pa kami sa seat na parang nakakahiya, Kasi na-awkward ka. Oo. So, ngayon, nung ginawa naman namin yun, parang gumaan na. Naging ano na. Kaya naging body-body kayo in the end. Oo, yun. Tapos parang may first offense ako na nagawa sa kanya na ang laking ano sa utak ko nun na parang lalo sa pagpe-prepare. Kasi may time na may eksena kami, hindi pa totally kumakabit sa akin yung character ko. Nahihirapan akong i-process yung under pressure. At the same time, na-intimidate din ako sa kanya bilang artista dahil syempre magaling si Beauty. Harapan kami, eksena, nag-prepare kami. Umalis ako. Saan ka pumunta? Lumayo ko kasi parang naging numb ako. Nadidistract ako doon sa pressure. So, parang na-offend ko siya noong time na yun. So, sinabi ko sa director na ganito, ganyan. Tapos, kinausap ako ni Direk Adolf, Elvin, tayo lang naman to. Sabi niya, wag mo ulit gagawin yun kasi hindi siya magandang practice. Baka makasanayan mo. So, wag mo na siyang uulitin. So, parang okay. Ganun pala. So, parang ako, learning yun. Yung knowledge na yun, tumatak na sa akin. So, every time na nagpe-prepare yung mga artista, mas lalo ako nagkakaroon ng respeto, ng spasyo, or mas lalo ako nakikipag-communicate. Kasi dati parang kapag nape-pressure ka kasi nagiging technical ka na eh. Nawawala ka dun sa natural and dun sa flow. Tsaka sa instinct mo on that particular scene, Sinong number 2 mo? Hindi ko pa naman totally nakatrabaho ng sila Barbie, si Kylie. Hindi natutuloy eh. Si Elle naman, never ko pa siya naka-work. Si Mikey, oo. Pangalawa number ko 2 siya. siya. Number 2 siya. Oo. So siguro, sino na doon since hindi mo nakatrabaho yung iba, sino yung pangatlong gusto mong makatrabaho? Feeling ko kayo ni Barbie. Oo, talaga. Nag-decide na Gusto ko ako. talaga si Barbie. Oo, kasi magaling siya umarte. Nagka-work na kami talaga sa Daig Kayo ng Lola ko. Parang show lang din siya every Sunday sa GMA. Tatlo kami ni Kuya Dennis, si Barbie, ako. Nag-triangle kaming tatlo. Parang ako yung best friend niya, na may gusto sa kanya. So, nasa ganung level lang yung nagkatrabaho kami. So feeling ko ngayon, magiging maganda. Feeling ko lang, prediction ko lang. Feeling ko, magiging bagay kayo on screen kasi pareho kayo mahusay umarte. Sana, so magkakabigayan kayo on a longer, diba? Naku po, baka pagalitan ako ni Barbie. Bakit? Wala lang. Kasi baka pagalitan niya lang ako. So, eto na, Kelvin. Gusto ko lang i-wish ka at ipagdasal na mas malayo pang marating mo. At gaya nga ng sinabi mo, when you receive that famous Best Actor Award, na hindi ka mapapagod matuto. Kasi bilang isang artista, regalo yan ng Panginoon at regalo yan mo sa sarili mo ang pagbibigay ng oras na matuto pa. So, huwag kang mapagod matuto. And Kevs, alam ko next time, hindi lang famous award ang pag-uusapan natin. Mark my word. At I hope and pray one of these days I get to work with you also. Ako rin. So, isa kayo sa inspiration ko sa industriya. Sana makatrabaho sana kita, po. Kelvin. Ladies and gentlemen, FAMAS 2026 Best Actor, Mr. Kelvin Miranda. Thank you po.